ngayon sa iyo ni Ma'am Lorraine at sa Pilipinas nating mahal, how important na magkaroon ng ganitong parallel forum of revelations sa Senate led by the Committee of Senator Robin Padilla habang tayo ay naghahanap ng katarungan sa proseso at channel that are available to us dito sa NTC at sa Korte. Hindi ba ito nagbabanggaan? Magkatuwang ba ito? How do you like to approach that? Iba kasi yung investigation ni Robin Hood Padilla tomorrow kasi hindi naman yun about SMNI. Okay. It's about the possible abuses ng NTC and violation ng freedom of press and freedom of expression. It is beyond SMNI. Okay. Kasi doon sa House of Representatives, focus kasi yon sa prangkisa ng SMNI. Tapos, nung approve na, ipasa po nila yan sa Senado and I think i-refer pa yan sa isang committee na wala pa, hindi pa yata na-refer. Walang taker ngayon. So, wala pa yon. Ang investigation tomorrow or yung meeting tomorrow or consultative meeting tomorrow is about the freedom of press, freedom of expression, and yung pang-aabuso or the possible abuses ng NTC. So, iba yon. It is beyond SMNI. Okay, It's about klaro. freedom of press and freedom of expression. Ma'am, your follow-up kay Attorney Mark or your interaction. Yeah, so very clearly what we see now, no, napakahalaga na may BICAM tayo. Kasi hindi maaasahan itong Martin Romualdez-led na kongreso na hindi lang si Martin Romualdez yan, no, nasa likod niya ay si President Bongbong Marcos at ang and asawa unfortunately kahit si Lisa Araneta Marcos. So, Attorney, are you hopeful about what will happen? I'm very hopeful na mas matalino ang mga senador natin. I'm very hopeful Maybe na... it's not matalino, maybe it's principled. Yes, both based on principle. At bukas ang isip. Bukas ang isip, open-minded. Pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa Consistent dapat yung gagawin nila, consistent dapat sa ating saligang batas, and dapat respetuhin po nila ang freedom of press and freedom of expression. Attorney, but in that same Senate is Risa Ontiveros, who's also abusive and arrogant. Yes. We already know that, di ba? So, what would make this, I don't know, case, this hearing? At least naman sa Senado, yeah. at least sa Senado, hindi kagaya ng House of Representatives na ni isang congressman, wala man lang nando na to defend freedom of press, freedom of expression, Okay. or at least to question man lang na, Tumiklop lahat. na bigyan naman ng pagkakataon si Atty. Tolentino na magpaliwanag. Kahit isang congressman man lang, Tumiklop. wala. Tahimik lahat, takot na takot sa... In fact, nung nandun tayo sa Kongreso noon, para silang pasong-paso at talagang ina-underline nila, this is not about press freedom. So takot na takot sila. But in other words... Di isa lang, wala. I'm sorry. In other words, they knew that this was about press freedom and they knew how Iniiwasan nila. important that yung violation, yung ginagawa nila, kaya binabaliktad nila. Yes, klaro yun. Yun ang pagkakaiba sa Senado. Kasi sa Senado, we have Robin Hood Padilla. I think member doon sa committee ni Robin Hood Padilla, si Bongo. Nandun yata si Senator Tolentino. Nandun si At least Revilla. Marami, si Ejercito, si Estrada. I think mas iba-iba yung pag-iisip. Yan. Unlike doon sa House of Representatives, ni isang congressman, wala man lang nag-attempt na i-defend ang freedom of press, i-defend ang freedom of expression. Kahit hindi na i-defend, at least man lang, nagsalita, nabigyan tayo ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi magsalita kasi takot na posibleng makulong. At or latiguhin ni Martin Romualdez sa pundo at gipitin sa mga komite. Yun lang sana ang pakiusap ko doon sa House of Or baka wala Representatives. silang take home. Exactly. At least may isang congressman man lang or dalawa o tatlong Walang congressman man lang nag-appear doon na binigyan tayo ng pagkakataon na magpaliwanag, magsalita. Pero ni isa, wala. That's why, as a citizen of the Philippines, I was really disappointed Tama. doon po sa proceedings ng House of Representatives. Attorney Mark, may tanong kami dagdag sa ni Ma'am Lorraine, no? Para wind up tayo sa interview namin na ito. Ano ulit ang gusto ninyong ihain na mga pahayag at punto de vista patungkol sa malubha at malinaw na pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. through the instrument of NTC na tinatawag ko na ngayon nga na National Tyrannical Commission? What are the major issues na dapat makita dito? And to what position do you like to bring the position of the Senate regarding this? So tomorrow, I will explain. Kasama ko si Attorney Rolex Suplico. We will explain bakit hindi na-violate ng SMNI ang kanilang prangkisa. So isang punto yon na Number one. mayor, punto bukas. So number 2, dapat
respetuhin, bigyan ng pinakamataas na proteksyon sa batas ang ating freedom of press and freedom of expression. That's number 2 na main issues na Lalo na, inalatag. Okay. walang pagbebenta sa shares ng SMNI na walang pahintulot ng House of Representatives kasi nakalagay or House of Senate kasi or the Committee on the Franchise. Bakit? Kasi under the law, required lang yan kung controlling interest ang ibenta. Ibenta mo. Walang ganoon na nangyari. Number 3. And number 3 na explain ko yung tinatawag na reportorial requirement na which nag-report po tayo. And lastly, number 5, yung issue about the, di ba, yung issue about the reportorial requirement. Okay na yung Yung reportorial? fake news peddling daw. Yung Tsaka fake news, red tagging. red tagging. Na inuulit ng mga CPP at mga kasabwat nila Yung sa fake Congress. news and red tagging, i-explain ko ano yung ating ano yung constitutional principle ng fake news, red tagging, yung tinatawag na freedom of press, nakalagay kasi sa ating saligang batas and explained yan ng ating Supreme Court and copied by the Supreme Court ng Amerika ng freedom of press, freedom of expression also covered inaccurate reporting. Yun. So kahit na inaccurate reporting, kasi we're all human. Minsan nagkakamali tayo sa pag-report. Kung may konting pagkakamali, still covered pa yan ng freedom of press and freedom of expression. At mayroon tayong sinabi ka, Ma'am Loreno, binanggit ito ni Atty. Mark Tolentino at ng mga abogado, kung na-agravio sila sa maling report na sinasabi nila, which is not hindi mali, kasi totoo talaga na mayroon silang mahigit 2 bilyon na travel fund, the recourse should not be to attack and disenfranchise the SMNI franchise. At instead, nag-file sila ng kaso, si Speaker Martin Romualdez, laban sa akin. Laban sa mga angkor ng SMNI, but not to attack the entire SMNI operation and its franchise. Sapagkat yan ay bahagi ng check and balance ang mag-file sila ng mga kaso sa individual na mga angkor. Another ka, Eric. Hold on, may excuse I me. just please, yung sinabi ni Eric, no, yung 2-point-something billion, etc., etc. Kasi nakikita ko kasi dito, Eric, attorney, parang pinapasayaw nila tayo, no, na we keep on explaining about this. When in reality, that's not the issue. The issue is the Dutertes. No? It's a political issue, in other words. And they've used this palusot, itong palusot. No, kasi it doesn't hold water eh. Maliwanag na maliwanag yung sinasabi ni attorney. Hindi naman tayo mga mahihinang utak dito. So sa madaling salita, ginamit ng Kongreso, nagpagamit ang Kongreso na para manupil dahil sa political reasons. And this is very worrisome kasi ang sinasangga niya dito ay napakahalaga, no? Press freedom. Again, Yeah. kaya ko explain ito. So itong pinaka-common na palaging sinasabi ng mga congressman na sobrang yabang, sinasabi nila na if we have the right to give the franchise, You have the right to we have the right to revoke it. revoke the franchise. Yun yan. Mali po yan. Bopols. Mali yan. Kasi if ang prangkisa, binigay ng prangkisa, it has the same concept of a property right. May Ibig sabihin, proprietary rights siya. hindi basta-basta tanggalin yan kung walang due process. So, yung right to give, hindi ibig sabihin na you have the right to revoke anytime. Yes. Kasi pag binigay mo ng prangkisa, property right na yan. Pag property right na yan, may protection yan sa ating saligang batas, particularly ang due process clause ng ating saligang Na hindi mo batas. pwedeng labagin o i-shortcut o ikutan. Hindi pwede labagin yan, kung hindi, bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Yun lang naman ang pakiusap. And at least man lang, may 1 o 2 congressman kayong kinausap doon na kunwari na magsalita, na bigyan ng paliwanag si attorney magsalita, bigyan ng chance si Atty. Suplico na mag-explain about yung mga prangkisa ng SMNI. Walang ganun. Sila lahat. Two lawyers versus 60 congressmen. At dinumog kayo sa isang mali at abusadong paggamit ng kapangyarihan at baluktot na pag-interpret ng batas ayon sa agenda nila na binanggit ni Ma'am Lorraine, ito ay isang political operation. Yes, so- Nagkunwari silang para daw sa Bingi sila pag-investigate. Kasi hindi nakikinig. Walang pakikinig. Kuha sila, nangyayari bulag, dun bulag sila, hindi nila nakita ang katotohanan, bingi sila, hindi nila kayang pakinggan ang katotohanan. So, yun ang nangyari and I'm very hopeful and praying na hindi dapat ma-experience namin yan
ni Attorney Rolex Suplico, hindi naman may experience niya sa mga senador. Hopefully. Baka may mga senador diyan na naggaling-galingan, lalo na yung babae diyan, si anong pangalan nun? Si Risa Ontiveros. Baka umupo siya doon. Baka umupo doon kasi member siya, tapos ibubuli kami. Sana man lang, I'm very optimistic kahit ibuli nila kami, kaya naman depensahan ang SMNI. Hindi naman kami takot sa kanya eh. Yeah. Lalo na, Dapat lang. kaya nga namin idepensa ang SMNI, ang freedom of press and freedom of expression 2 versus Versus 60 congressman. Ngayon pa, na may at least may 4 o 5 senador kami, ang legal team ng SMNI na pwedeng bigyan kami ng pagkakataon na magpaliwanag. You know, Okay. Attorney and Eric at mga kababayan, what I think here is also the issue is the arrogance and the abuse of power, no? I mean, even maybe neck on neck with press freedom kasi magkasama sila, 'di ba? Kung paano ba isinaling yung press freedom ay yung pang-aabuso. So, if in the Senate, no, gawin din 'yan kung anong ginawa sa Kongreso, sa akin sa pananaw ko mabuti 'yon para makita ng taong bayan kung ano itong, kumbaga, no, kasi siguro, doktor ako nga, no, gusto ko makita kung ano yung sakit ko. Gusto ko makita kung ano yung sakit ng Pilipinas. May cancer ba talaga tayo? Is it just Congress na talagang abusado? Or can we still run to Senate and even the Supreme Court? Kasi meron tayong mga institusyon na tumatayo pa rin para sa demokrasya in the face of this arrogant and abusive president, no? In this democratic and republican government kasi, Dr. Lorraine, may Yeah. tinatawag tayong konsepto sa ating saligang batas, yung tinatawag na check and balance. Yes. Ibig sabihin, check and balance, kahit na anong gagawin ng mga congressman doon sa House of Representatives, kailangan i-check pa yan, i-balance yan ng mga senador. Kasi ang what is the priority is the best interest ng taong bayan. Klaro. Kasi the government, ang gobyerno ng Pilipinas, nakalagay po doon that sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Clear yan, nakalagay po sa ating saligang batas that at all times, the government officials and employees should be accountable to the people. So, klaro yun. Attorney Mark, Ganda. ang isang final naming tanong dito sa Pilipinas nating mahal, before pumasok ang isa pang balita at magkakaroon tayo ng isa pang talakayan, gaano kahalaga na maipakita sa buong bansa kung gaano kaabusado, ka-arrogante sa poder at wala sa lugar at dapat mapigilan na ito ang mga kasalanang ginawa ng NTC na kinonsinti at pinayagan ng Marcos administration, no less than under the office of the President itong NTC. So therefore, sagutin ito, pananagutan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sila din nagplano niyan, Yes, Eric. kakasama sila sa plano nito ni Tambaluslos na speaker na pinsan niya at ng kanyang asawa yung triumvirate. No? Ang tawag sa kanila ngayon, Attorney Mark, you may or you may not comment, the evil triumvirate in Correct. government right now, itong tatlo, no? Marcos I Jr., agree. si Lisa Araneta na asawa niya at ang kanyang pinsan, ito ngayon yung triumvirate, the evil triumvirate na naghahari-harian at nag-aabuso ng poder. How important that it will be categorically shown to the nation tomorrow kung gaano ito nila nilapastangan ang mga demokrasya natin. Ang legal team ng SMNI, kami ni Attorney Rolex Suplico, we will focus sa freedom of press and freedom of expression. We'll also explain bakit walang na-violate na in fact kahit isa o dalawang provisions ng prangkisa ng SMNI, walang na-violate ang SMNI. So doon kami mag-focus doon. Bahala yung NTC anong sasabihin nila kasi alam ko na ang klarong-klaro based on document nakalagay po kasi doon na ang basis nila for the preventive suspension ng SMNI is the resolution passed by Congressman Migs Nograles. Klaro. So ibig sabihin doon, by violation ba sa separation of power? Bakit nila ginawa yon na hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang SMNI na magpaliwanag? So, yun yan. Kasi the burden of proof, yes, may tinatawag tayong presumption of regularity on the part of any government officials like NTC. Yes. Presume sila na tama sila. But that presumption of regularity will not prevail over the presumption of innocence, Yun. over Due the process. presumption na yung tinatawag na due process, over the equal protection clause ng ating saligang batas. Klaro. Ma'am, sa ating pagpapasalamat sa malayang talakayan na ito at malinaw at matapang na paghahayag na ibubulgar sa buong bansa bukas sa Senado ang National Tyrannical Commission na instrumento
ng kasamaan ngayon, lalo na sa mga media na critical like SMNI. Ma'am, your interaction finally kay Attorney. Yeah, Attorney, kasi yung you mentioned, no, I'm just gonna go back kasi this is a very wonderful day for us who are fighting the CPP, NPA, NDF. Kasi you mentioned, isa sa mga rason na ginamit ng Kongreso sa paggigipit sa amin, no, dito sa SMNI is because of red tagging, di ba? So, I'm sorry, I'm going back, I'm going back, Eric. But none of our courts have ever agreed with them. And in fact, a ruling came out again today, karapatan, na yung reklamo nila sa amin ni President Duterte, kasama ako doon, na nireject ng Supreme Court. Court of Appeals, ma'am. No, Court of Appeals. Court of Appeals Court ba? of Appeals. Okay, so Court of we were Appeals. told, okay, you told me this, you told us this, diba? So can they do that? Can they do that? Can they invoke something that our courts have already said does not exist? That's why i-explain po natin ano yung concept ng freedom of press and freedom of expression. Nakalagay kasi doon, kasi palagi lang sinasabi na fake news, fake news. There's no such thing as fake news. Who will determine a news is fake? Is ang mga congressman ba ang magsasabi na fake yung news na yan? Hindi. In fact, klarong-klaro po sa Supreme Court decision ng Estados Unidos na kinopya po natin that in fact, kahit may konting pagkakamali, may mga inaccuracy of the reporting still covered by the freedom of press and freedom of expression. Kasama po yan in a democratic and a Republican government. That's clear. And then ang red tagging ay mayroon na ring jurisprudence, ulitin ko lang, binanggit ni Ma'am Lorraine, sinabi na rin ng Supreme Court sa Zarate versus Aquino at sa iba pang mga hearings patungkol sa alegasyon ng CPP, NPA, NDF on red tagging, there is no such thing or legal definition. Tama po ba, Attorney Mark? Even in the revised penal code or any legal books sa Pilipinas na may red tagging, kaya inimbento nila ito. Saan yung history ng red tagging? Saan galing yung word na yan? Baka galing yan sa mga komunista. Sila talaga nag-imbento niya. Could I read the statement? Yeah. It's not that long, okay? April 16, from the Legal Cooperation Cluster of the NTF-ELCAC. On the 18th of April 2024, the LCC has received the Supreme Court's First Division 15th November 2023 resolution denying Karapatan's petition for review, unequivocally affirming in toto the Court of Appeals dismissal of Karapatan's petition for the writ of amparo and habeas data in Karapatan et al. Versus President Rodrigo Roa Duterte, etc. So, Supreme Court First Division na pala siya. And then, ang ruling na na-deny sila una, with finality na sa Supreme Court ngayon, First Division ay Court of Appeals. Yeah. Ma'am, tatalakayin Yes. natin Can I- siya mamaya. further. Kasi nasa linya na yata natin ang next nating na Okay. guest. Okay. At babalikan natin yan sa editorial portion mamaya. Alright. Pero tama yung binanggit ni Ma'am Lorraine that the Supreme Court sustained the decision of the Court of Appeals denying and rejecting the claim of red tagging and writ of amparo, among others, laban kay former President Rodrigo Duterte at kay Ma'am Lorraine at iba pang taga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, which ang punto ni Ma'am Lorraine lang naman, Attorney Mark, na ito ay mga pagpapakita consistently na peke at bogus ang claim Tapos sa red tagging. At ginamit ng nila. Kongreso. Yun. Diba? Anong klaseng legislators yan? Yes, tama. Attorney Mark, your final word para sa ating episode na Pilipinas Nating Mahal ngayon. Sa programa sa Pilipinas Nating Mahal, of course, thank you Dr. Lorraine Badoy and Eric Celis and Yes. sa lahat po ng mga followers sa Pilipinas Nating Mahal sa pagbibigyan natin ng opportunity to explain ano yung freedom of press, freedom of expression, and yung tinatawag na right ng SMNI. And for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law. Pwede bang pahabol, Sige, ma'am. no? Para marinig ng taong bayan, gaano kahalaga itong press freedom na ito? Ano bang ibig sabihin sa buhay nila yan, attorney? Is it a minor freedom? Is Yung it what? press freedom is one of the highest or highly protected constitutional right. Part mataas. yan sa in a democratic and republican government. Kung tanggalin mo ang press freedom, ibig sabihin, wala na tayo sa democratic government, wala na tayo sa republican government, baka ibang klase na ang gobyerno ng Pilipinas kung wala na Authoritarian tayong na. press freedom. So klaro Salamat. narinig nyo mga kababayan, Salamat. hindi lang po ito issue ng SMNI, issue po ito ng malayang pamamahayag. Nating Yes. lahat. Nating lahat at Yung hearing karapatan sa
malayang paghahayag. Yung ng hearing mamamayan. bukas sa Eric, hindi lang yan about SMNI. Yes, No. klaro. We are there to Instruments protect lang. freedom of press, freedom of expression, ang protection ng provisions ng ating saligang batas, and yung tinatawag na Republican and Democratic government. Yun ang depensahan po natin doon po bukas sa hearing sa Senado. It's beyond Oo. SMNI. And So- versus ang paglalantad na rin ng napaka-iskandalusong abuso sa poder at parang despotikong instrumentong ginagamit ng Office of the President at ng House of Representatives ang NTC para labagin ang mga ito. So, Tama. ang ipinaglalaban ninyo doon bukas ay ang Pilipinas. Yes, Correct. tama. So lahat magtutulungan po. tayo dito. Hindi ito kaya lang ng aming mga abogado Tama. or ng SMNI mag-isa. Kailangan magtulungan tayo dito kasi para sa Pilipinas ito. O ngayon, nasaan na ang tapang ng congressman na yan? Ay, congressman pala. Nako, itong si Paduano daw. Oo. Matapang lang pag nasa kongreso. Ako kung sino-sino ba yung binabanatan niya. Napapansin ko lang, pag pabor ka sa mga Duterte, hanapan ka talaga ng paraan. Itong mga binabanat nila lalo sa SMNI at kung ano-ano po yung mga itong mga congressman na to. Hindi lahat ng congressman na ganyan. Marami na dyan eh. Parang baka naman sunod-sunuran kayo sa amo nyo dyan. Diba? Kung ano yung kagustuhan ng amo nyo, sa bagay, gusto nyong tumagal. Sa congressman naman, kailangan talaga ng project. Baka mawalan ng pondo. Parang si Duterte, si Congressman Duterte. Ako, 'di ba, nabawasan ng pondo diyan sa Davao. Ganun talaga no? May amo kayo diyan eh. Naintindihan namin na ganun yung ginagawa nyo. Pero yung pagiging tapang-tapangan nyo diyan sa Kongreso, dapat lang doon kayo magtapang-tapangan sa Senado. Ang tapang nyo dyan no? Hindi naman lahat, maraming matitinong congressman dyan. Maraming matitino. Pero itong mga to, na pinag-iinitan, kung sino yung mga pinag-iinitan nila, ay mukhang hindi na maganda. Hindi natin alam kung may nagmamando ba o wala, or kagustuhan nila yan. Yun, ito. Duwag din pala itong mga to. Matatapang lang dyan sa Kongreso. Ano sa tingin nyo, yung Kongreso ba natin ngayon ay nasa tama ba yung mga pinagagawa nila? Comment down below. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.